Huwag po tayong maniniwala sa mga nag-o-offer, especially sa social media, sa internet, yung mga nag-o-offer ng mga negosyo, ng mga kitaan na malalaki. Kitaan, sahuran na 50%, 30% or 80% ang ibabalik sa'yo. So wag po tayong maniniwala doon. Ano po? Kasi ang tunay na negosyo, ang kita 5%, 2% or 1%. Ano po? So sa panahon kasi ngayon na nauso na ang internet, kumbaga ang tao nakapokus na sa social media. So ang mga scammer nasa social media na din. Na po, social na din kumbaga. So nakisabay na, nakiuso na. So minsan may mag-o-offer sa atin ng ganito, tataya ka ng ganito ang kikitain. So wag po tayong maniniwala sa mga ganyan. Na po, minsan may nagbebenta ng mga pag-aari, nagbebenta ng kalabaw, ng baka, o namang pag-aari natin para makapag-invest lang sa mga offer na malaking kitaan. So wag po tayong maniniwala agad-agad. No? Pag-aralan natin, alamin natin ang mga background, alamin natin ang record. Sabi nga sa balita, sabi ng isang pulis, so mas mataas na raw ang kaso ng mga scammer dito sa Pilipinas kaysa droga. So totoo naman, halos sa internet andyan na lahat ang mga scammer. Tayo namang mahirap, gusto nating kumita agad, gusto nating makaalpas sa kahirapan. So yun, minsan kinakagat natin na hindi natin inaalam kung ano ba ang background, ano ba ang katotohanan, paano ba, saan ba napupunta yung itataya natin, yung i-invest natin. So mag-ingat po tayo. Ano po? So napakaraming scammer sa internet ngayon. Na po, so, kung magne-negosyo tayo, lahat po ng negosyo may kapital. Ano po? So wag po tayong maniniwala doon na minsan mag-click ka lang ng isang link, kikita ka ng ganito, mag-click ka lang ng isang site, papasok ka lang sa isang site, magre-register ka lang, kikita ka ng ganito. So wala pong ganon. Ano po? Mag-ingat po tayo. Okay?